Hello guys, welcome again to another episode of Bedtime Stories. I'm yours truly, Juan Paulo Pineda. And hello mga kakama, at yan yung bala kong itawag sa inyo. Yes, kakama, dahil kayo ay kasama sa aking higaan when discussing this topic for this episode. So we are now at episode number 3. And pagpasensyahan nyo na medyo nagiba yung aking voice because I'm having a slight flu or medyo minor lang na flu, but I already took my medicine kanina. But before anything else, since this is a podcast, you may use this episode as a background audio while you're doing some other things like habang naglalaba kayo, habang naghuhugas ng pinggan, habang naliligo, or habang naglilinis ng bahay, while driving, or gumagawa man ng ibang bagay. So just go ahead, use this as a background audio. So again, our topic for our episode 3 is about outgrowing people without hating them. So this episode, we're talking about a quiet kind of growing up, the kind that no one really prepares us for, which is outgrowing people without hating them. Guys, this episode is for anyone who has felt distance grow where closeness used to live. For those who did not live because of anger, betrayal, or conflict, but simply because they change. We'll talk about also letting go with compassion, choosing peace over familiarity, and understanding that growth doesn't always come to dramatic goodbyes. Kung na-feel ninyo before that you are guilty of becoming something new or someone new, well, this is your reminder na growth is not betrayal. Sometimes, loving from a distance is the most mature form of love. Well, guys, outgrowing people without hating them is one of the most quietest but most painful parts of adulthood. We experience sometimes that leaving a person or nililive na lang natin yung kaibigan natin bigla without any reason. Hindi naman nagkagalit, hindi naman nagkaaway, but sometimes nagkaaway but we have to leave them as is. So kailan ba ito nangyayari? It happens when your values change, your priorities shift, and your emotional capacity deepens. Pero yung isang tao remains the same. Wala kayong pag-aaway, walang betrayal na nangyari, walang dramatic ending. It's just a slow realization that the connection no longer fits who you are becoming. Parang you are looking into yourself, ay, teka, I'm not growing anymore. I want new life like that. Parang ganun yung pakiramdam mo. Minsan, outgrowing doesn't mean na yung ibang tao ay naging masama sa'yo. But it means that the version of you who needed them no longer exists. O diba? Nangyari sa inyo yan na meron kayong naging kaibigan before pero bigla na lang nawala yung connection nyo sa kanila. Because wala nang version ng sarili mo na kailangan na sila. So you need to move forward and meet other people to be able for you to grow. As adults or mga tito at tita, we learn that relationships are often seasonal. May mga times na may kaaway ka, may mga times na may okay ka sa lahat, may mga times na heartbroken ka, may mga times na may kaibigan kang sobrang close kayo. Lahat yan, it's very seasonal or rather often seasonal. O diba, kapag sobrang down mong tao na nag-break kayo ng jowa mo, may isang tao or may isa kang kaibigan talaga na lalapit sa'yo. At kapag naging okay naman kayo ng jowa mo, mag-iba yung emotions mo,
So you will tell the person na, naging okay na kami ng jowa mo because of your advice. Then later on, mapapansin mo, nawawala na uli yung connection mo doon sa taong yon. Some people walk with us during our most confusing years. Like also our healing phase or yung mga survival mode natin sa buhay. Pero huya, tinutulungan natin silang or tinutulungan tayong mag-grow nun. But they are not always meant to come with us into the next chapter of our lives. At kailangan nating tanggapin yon kasi mawawala din sila eventually. Pero it doesn't mean na mawawala sila, mawawala na rin yung ating love, laughter, at yung support na na-share natin sa kanila or sa isa't isa. Kung baga, parang wifi, na-disconnect ka sa wifi, pero alam mong wifi yan and it remains as a device to you. Sa pagkakaibigan naman, nandyan yung kaibigan mo, nandyan siya. Kapag kailangan mo siya, nandun lang siya para sa'yo. But it doesn't mean na nawala na yung pagmamahal ninyo, yung kulitan ninyo, at yung suporta nyo sa isa't isa nung mga time na nagkakaroon kayo ng pag-uusap or ng collaboration. Minsan, may pagkakaibigan tayo or relationship that the hardest part is letting go without resentment. Yung tipong magle-let go ka na wala kang bitterment or wala kang hinanakit, wala kang dinidibdib. And yun yung pinakamahirap na part. We want a reason to be angry because anger feels cleaner than grief. But guys, maturity teaches us the two truths can exist at the same time. You can be grateful for what was and still accept that it cannot continue. I remember I have a friend na nag-break up sila ng kanyang jowa because yung jowa niya ay wala ng respeto sa kanya. Ang kwento niya, ganito. So yung jowa niya supposedly is magde-date sila to celebrate their anniversary. And then yung jowa niya, magkasama na sila, magka-date na sila. And then yung jowa niya, habang kumakain sila, yung jowa niya nagsabi sa kanya na, pwede bang umuwi tayo ng maaga kasi magkikita kami ng mga friends ko kasi magiinuman kami, sort of like that. So syempre, yung kaibigan ko nagalit sa kanya na anniversary natin, bakit ka pupunta sa mga kaibigan mo? We are celebrating our anniversary. Wala ka bang time para dito? Kasi napag-usapan naman natin na magde-date tayo tonight to celebrate our anniversary. So, ayun. So, si jowa ay nabastos. Yung kaibigan ko nabastos sa kanya na mas gusto pa niyang makasama yung mga kaibigan niya kaysa sa kanya. So, yung kaibigan ko na nag-isip-isip siya, umuwi sila ng maaga para ma-meet lang yung gusto ng jowa niya. Pero, habang papauwi, yung kaibigan ko tsaka yung jowa niya, nag-isip-isip na siya na, bakit ganito yung nararamdaman ko? Parang na-disrespect ako sa ganitong anniversary pa namin. And I'm very happy na nagse-celebrate kami ng anniversary. So, few days later, nakapag-isip si jowa na i-break na yung jowa niya. Na sinabi niya sa jowa niya na, I want love that is very respectful to me. I want a partner that is very respectful to me kasi I value your presence, I value my time, I value also your time. Pero kung lagi mong gagawin sa akin na tuwing our special day or even ordinary day na magkikita kayo with your friends, at ako yung jowa mo, and alam mo naman na this is our day of dating, then we must end this relationship. Kasi every relationship deserves respect to your partner, no? Tandaan niyo yan. If you have a partner, respect him or her, love him or her unconditionally.
If you cannot do that, then that relationship must end. So yun na nga ang chika. So si kaibigan ko, inan niya na, binirake niya na yung jowa niya kasi wala nang respeto. So, pero bago sila mag-break, sinabi ng kaibigan ko sa jowa niya na, you deserve someone better than me because I deserve a partner who will respect me. So in the end, yung kaibigan ko, hindi siya nagtanim ng galit sa jowa niya, pero pinalaya niya yung jowa niya or binirake niya yung jowa niya because mas deserving ng jowa niya ng ibang tao at mas deserving ng kaibigan ko yung respeto galing sa isang mabuting partner niya. Outgrowing people also teaches us boundaries. So pag meron ka ng tao na hindi mo gusto, you will put sometimes wall or draw the line between that person. It's okay to do that. Your feelings are valid at tama namang gawin yon. Kasi sometimes people are being disrespectful sa'yo. Nawawala na sila ng respeto sa'yo, so you have to draw the line or create the wall para hindi ka na mabastos uli. But it's a challenge that when you let go of that person or yung mga kaibigan ninyo, mahirap mag-let go talaga na wala kang bitter. You have to forgive them also for what they've done para peacefully moving forward ka na. Kasi mahirap na mag-move forward ka pero meron kang dinadala-dalang sama ng loob. Diba yung sama ng loob or galit, nakaka-toxic sa ating katawan yan, sa ating mind. So, if you want peace or peace of mind, you have to forgive other people kahit ano pang ginawa nila sa iyong masama. Think of it like this. Pinapatawad mo sila because you want inner peace. Pero you have to accept also na tao lang din sila at nakakagawa ng masama. And you have to forgive them. If you let go of other people or your friends, you stop also explaining your growth to people who aren't ready to understand it. So, minsan, hindi mo ine-explain or hindi ka nag-i-explain bakit ka hihiwalay or bakit ka iiwas na sa kanila. I have a group of friends when I was in college, and when I joined that group, I noticed that some of them are iba yung mga gusto, iba yung mga gustong trip, like doing clubbing at night, doing drinking, smoking. So ako bilang pakikisama, okay, so nakikisama ako. But eventually, natutunan kong humiwalay sa kanila because ayokong matulad na lagi akong nagiinom or lagi akong naninigarilyo or nakakalanghap ng sigarilyo because it's bad for my health. Pero bago ako humiwalay sa kanilang grupo, nag-explain din naman ako ng side nila, no? Or ng side ko sa kanila that hindi ko trip yung mga trip ninyo na clubbing because I want to go home and study hard for my studies kasi during my college days I was in scholarship, so I have to meet certain grades para ma-maintain yung scholarship grant ko. Kasi kapag hindi ko na-meet yung certain grade, mawawala sa akin yung scholarship ko and hindi ako makapag-aral ng college. Kapag nilet go natin yung ibang mga kaibigan natin or we cut them off to our lives, instead of cutting them off harshly, we should slowly step back, but remember this, with respect, silence, and compassion. Mas mainam na kinakausap mo yung friends mo or yung kaibigan mo kung magle-let go ka sa kanya. And know the reason bakit ka magse-separate. Kasi pag nagbigla kang separate sa kanila, magiging clueless sila bakit. Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Hindi mo na kami mini-meet, hindi ka namin ipagkulitan sa amin. So you have to explain also your side. And mahirap yun, no, na kumprontahin yung circle of friends mo, yung kaibigan mo.
Pero kung bibigyan mo siya or mag-explain ka with respect and compassion and then also with silence, then walang magiging masama sa gagawin mo. Remember also na yung kind of distance mo sa mga kaibigan mo is not a rejection, no? It is an alignment of yourself. Kasi iba na yung goal mo, iba na yung gusto mong tahakin, you want to let go of the person. And also, you don't owe everyone access to the version of you that took so much work to build. All throughout the years, nagbibuild ka ng principle mo, ng vision mo, ng goal mo, and you don't owe everyone access to that version of you. Kasi gusto mo mag-grow, gusto mo mag-move forward because may goal ka sa buhay, may pangarap ka sa buhay. Sometimes, we adults, tayong mga tito at tita, deeply resonates that sometimes we feel guilty for changing or moving forward. But remember this, that growth is not betrayal. Okay? Choosing your peace is not selfish. And walking away gently is still an act of love, both from your friend or both for your friends and for yourself. Mas malaking contribution yun sa sarili mo kasi when you walk away, mahal mo yung sarili mo, you want to focus to yourself, and you want to achieve that goal. Outgrowing people without hating them often begins with silence, not conflict, okay? You notice that conversations nyo with your friends feel forced, yung parang napupwersa na lang siyang or napipilitan na lang siyang mag-share or magkwento. You no longer feel safe sharing your dreams. So, kumbaga, ikaw yung nafe-feel mo, parang di ko na kayang mag-share ng mga nangyayari sa buhay ko, no? During your conversations, medyo picky ka na sa mga topic na gusto mong i-discuss sa ibang kaibigan mo because you are starting like editing yourself. Not because they ask you to, pero you've learned that they cannot meet you kung nasan ka man ngayon. Nafe-feel mo na, itong kaibigan ko hindi niya kaya akong suportahan sa ngayon kasi alam ko na yung mga gagawin ko or this is my path right now. And yung pagiging tito at tita natin o yung adulthood natin, it teaches us the hard truth that not everyone is growing at the same pace or in the same direction as you do. Iba na kasi yung direksyon ng buhay ng bawat isa sa atin. Like for me, I think sa buong batch namin nung high school kami, ako pa rin yata ang single at walang asawa, walang anak. But majority ng mga classmates ko is meron na silang asawa at anak. And of course, kapag nagkaroon ng asawa at anak, iba na rin yung face ng buhay nila. They are into building their own family, being stable, focus dun sa mga anak nila, focus on generating funds. Akong single, I'd like to go to restaurants or stay at home na lang. 'Di ba? Napansin ko yan lately na nagbabago yung choices ko in life na before when I was in 20s, gustong-gusto kong pumunta sa mga resto, kakain ako. I used to go to dine sa Starbucks, magtatambay ako maghapon or magla-laptop lang ako. I will just do games. Pero nung pa 40s na ako, nafe-feel ko mas na-appreciate ko sa loob na lang ng bahay, sa kama, matutulog. Because parang yung tulog sa akin ngayon is a luxury. Na after so many hours you work, you go to the gym, parang mas gusto mo na lang magpahinga, matulog, and then browse the internet and do some other hobbies that you want to do sa loob ng bahay nyo. Kasi 'di ba pag lalabas ka pa, okay, gastos na naman 'yan. Fuel consumption na naman 'yan, magda-drive ka.
Paano po while you're driving na aksidente ka, so nagasgasan yung sasakyan mo. So parang you are thinking like that na mas gusto ko na lang sa bahay. I will just bibili na lang ako sa labas ng pagkain, then eat inside home, or magluluto na lang ako ng sarili ko. Yung tipong ganun ba na parang nagiging sobrang tito ka na ng buhay ko ngayon, kasi mas gusto ko na lang sa loob ng bahay. And gustong gusto ko ngayon yung amoy ng mga diffusers, mga scented candles, katingko, white flower. By the way, I'm a white flower fan. Sobrang addict ako sa amoy ng white flower. For some, ayaw naman nila yung amoy ng white flower, but for me, gustong gusto ko yan. Outgrowing someone can feel lonely because familiarity is comforting. Even when a connection no longer nurtures you, it can still feel like home. I have a best friend when I was in high school. Then, hindi kami nag-college sa isang school, but we have communication. And then, after several years, nakita kami, nagkamustahan kami, we want to build a dream, we want to build a future. So parang tuwang-tuwa kami sa isa't isa. So, and then after that, nag-stop na lang siyang bigla because they have priorities in life. Like, they want to go to other countries, to migrate, and doon na manirahan. So, syempre, na-change lahat yung goals namin. So ako naman, I understand. Wala naman kaming samaan ng loob nung naghiwalay kami. Pero yung communication namin nandun pa rin. Hanggang ngayon, nandyan pa rin. Like for example, kung may problem siya, I will just reply, magchat-chat ako sa kanya. Pag ako may problema, magchat-chat din ako sa kanya. Nandun pa rin yung respeto at pagkakaibigan namin at hindi siya nawawala. Nagbago lang naman kasi may iba ng priorities in life. Kapag ikaw gusto mong magbago ng chapter sa buhay mo or looking for other friends, this process of maturity is like choosing your compassion over condemnation. Kasi naniniwala ka na, okay, I will move forward, I will focus on my face, pero other people na nakaaway ko, it's okay, I already forgive them. I have already peace of mind, but I have friends na wala na kaming masyadong communication, but still as friends, nandyan lang sila for me to support. They will be just one chat away. And that's maturity. We become mature as the time goes by na nag-iiba yung ating priorities or gusto natin sa buhay. Sometimes, outgrowing people also teaches us emotional discipline, no? Ikaw, natututo kang, wag na lang sometimes i-announce yung paglisan mo or yung departure mo. Not every ending in a friendship or relationship needs an explanation, okay? Sometimes, the most respectful exit is the quiet one. You leave the door unlocked, but you stop standing in the doorway. Sometimes adulthood teaches us that misalignment is the enough reason. You don't need to plan to justify change. Growth alone is valid. Isang araw ma-realize mo na lang or pag-iisip-isip mo na lang or looking back and realize that you did not abandon anyone. Wala ka dapat maging regrets din. You honored who you were becoming. Because you value yourself, you want growth, you want change, you want to move forward. And this kind of growth creates space for deeper friendship, healthier love, and peace that no longer requires performance. Okay lang yan kung hindi mo na nakakausap yung ibang mga kaibigan mo
Okay lang yan kung hindi mo na nakakausap yung ibang relatives mo or other people, mga colleagues mo, mga katrabaho mo dati. Okay lang yan. And your feelings are valid, no? Kasi gusto mo mag-move forward. Pero nandun pa rin yung pagkakaibigan nyo, may connection pa rin kayo sa isa't isa. Meron at merong matitira dyan na talagang magsistick sa'yo kasi gusto niya or gusto nyo sa isa't isa na well-bonded pa rin kayo, the friendship is still there. Pero meron kang ibang mga kaibigan na talagang mawawala na sa buhay mo. Mawawala na ng connection sa buhay mo. So for my last parting words, no, or a gentle reminder for all of my kakama or listeners, it's okay. It's really okay to miss people you no longer talk to. And it's okay to love someone from a distance. And the third one, it's okay to choose yourself without burning bridges. So before we end this episode, I want you to be reminded that outgrowing people doesn't mean you failed the relationship. It really means you listened to who you were becoming. Hindi mo kailangan magdala ng galit just to justify your growth. Hindi mo kailangan magdala ng sama ng loob to move forward. You're allowed to live gently, love quietly, and move forward with gratitude instead na may regret ka. Remember this, that some people were chapters, not the whole story, and it does not lessen their importance to you. Ngayong episode na ito, while you listen, nagkaroon ka ng mga memories or naalala mo yung mga emotions mo before, but take a moment to honor them and then honor yourself too. So this is another end of our episode, and thank you for spending this moment or this podcast with me. Thank you for listening. Rest your heart, and guys, trust your journey, and know that choosing peace is always a brave decision. Okay? Remember that. Again, choosing peace is always a brave decision. So, have a good day, everyone. Thank you for listening. Bye.